sa ano natin, sa results and discussion. Ano po, pwede natin siyang kunin sa results and discussion. Pagdating kasi dito sa inyo, apakakulang, sobrang konti. Eto buuin ninyo, mathematics. Tapos ang tanong natin is ano yung i-gamify natin and ano yung mas appropriate sa ganong age bracket. Ano po? Although class, meron silang meron silang yung mga ah pwede silang magbigay. Ano po? But since we are doing research, kailangan merong nagpapakita ng study. Although magano yan eh. Ano yan, mag-mimit yan halfway. Intertwine kasi yung mga yan. But what we need to look ano is yung research na nagpapakita ng effective yung paggamit ng ganito or mas appropriate yung paggamit ng ganito, gantong klase ng gamification. So yun yung ihanda nyo kasi yun yung itatanong ng panel members ninyo. Ano po? Ayan, yun yung itatanong ng panel members ninyo. Meron ba nag-study na nagpapakita ng ganito? Ano po? So you have to be prepared. At least sinabi ko na sa inyo kung ano yung mga tanong nila pagdating sa gamification. Ayan. And ano pa po ba? Uh, just to inform you guys, once na hindi po kayo ma-approve dito, uh, yun na yun. Hindi na kayo mag-move forward. Ano po? Unlike nung mga nag-redefense last week. Hindi pala, unlike yung mga redefense ngayong week na nag-present last week po. So, ang gagawin nila, i-modify nila yung mga changes kung bakit sila na-reject. Kayo po, once na ang maging status nyo is redefense, technically, wala nang redefense po. Ano po, it's either you pass or you fail. So, as much as possible, kindly implement yung mga sinasabi ko para pagdating ninyo the other day, okay na, napaghandaan nyo na kasi yun na yung mga naitanong. But it's your choice pa din naman. Ano po, kung hindi nyo siya i-implement. So, yun. And then, ang introduction natin dito, class, this chapter presents, tapos, eto, background of the study na, hindi ganito. Ano po? But this chapter presents the background of the study, blah, 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 blah. And then dito naman po, papasok yung background of the study na natin. When it comes to background of the study, ayun, doon siya papasok yung formatting nyo, pakiayos. Kailangan natin dito, bakit? Bakit mathematics? Math assist children. Yes, sir, it was recommended. So, mathematics. Well, this is nice, no? At least meron kayong sinabi. Ah, but class, you can also include, pwede din kayo mag-include ng references bukod dun sa sinabi ni ma'am, no? Para supporting details natin. Furthermore, the principal and bakit grade 1 niya? Class? Bakit grade 1? Guys, ba't grade 1? Naririnig ba ako? Hindi pa naman lobat yung AirPods ko. Bakit po? Bakit grade 1? Guys, sagutin niyo ako para ready na kayo sa ano. Ready na kayo. Bakit grade 1? Anong age yun? Meron ba ang study na nagsasabi ng gano'n? Contradicting ka na Meron yan, sir. kaagad. Meron sa taas niyan. Yung age. Alam mo, ibabagsak mo yung grupo niyo.
May pasabi-sabi ka ba na developmental stage, ganun, 7 years old. Tapos wala naman pala study na nagsasabi ng ganun. Doon pa lang, parang yung ano, parang yung wala, ano kayo, wala na palang ano, bakit pa natin to itutuloy? Parang yung inaupuan namin, no? So bakit ang limitation ninyo mobile app? Sabi ko, is it, ano ba, your limitation kasi hindi nyo kaya? Yes po, sir. So, ibig sabihin, hindi siya limitation ng study nyo, limitation nyo siya. So, buti na lang, inan na lang namin na, ano po, sige, yan lang natin. Dinivert ko na lang sa ibang ano, kaya na ano yung mga panel, pero sabi ko, kumamot yung ulo. Sabi ko, wag nyo ilalaglag yung sarili niyo. Yun ang wag nyo gagawin sa defense class. Kasi pag nakita nila, oh, ganun naman pala, bakit pa natin to itutuloy? Ano po, lalong-lalo na kung siguro naman may ano na kayo, may idea na kayo kung anong nangyari nung mga nakaraan. Ang daming, guys, nung session 1, napakadaming redefense. Day 1 and day 2. So good luck pag napalagay kayo doon. Kaya tinuturo ko na sa inyo, no. You should present it, no. Ilagay nyo sa PowerPoint nyo kasama ng background of the study yon. Ano po? Ayan. Sa background of the study nakalagay, pag nag-present kayo sa PowerPoint, bakit grade 1? Kasi ito yung age nila, ito yung development stage nila, learning, ganang-ganan. So, sabihin nyo yun para masagot na, oh ako, wala na akong tanong kung bakit grade 1 and why mathematics. Although sinabi yan ni ma'am, ano po, but you should look for a reference na nagpapakita ng ganon. Yes, ano po yun? Ano yun? Ano po sir, kaya po grade 1 kasi doon po yung nag-start pa lang po yung pagde-develop, yung stage ng development po nila, then yung pag Ang isa doon mathematics, yung ano, yung isa sa nahasa, 'di ba ano 'yun? May ano yun yung kung alin doon, isa doon yung sa ano nila Yung sa parang sa critical, yung analytical ganun, related sa mathematics. So you can include it pagdating class. Pwede yung ano mga images ng ilagay no. Parang gawin niyo siyang ano, mas i-visual niyo siya ganun. Para at least pagdating sa presentation, why grade 1 and why mathematics? Yun yung una nyo dapat sagutin para wala nang question tayo. Gets po? Pero okay yun na naglagay kayo dito. But yun, nung sinabi ni ma'am na ganito, ipasok nyo din. Maglagay kayo din kayo ng reference. Ayan. Gets? Eto, nasa gilid yan, statement. Ayan. Tapos etong introduction, this chapter presents ganan. Tapos eto, nakapasok yung background of the study. Tapos, ang ano ko dito, enhance engagement, make learning fun, and learning outcomes. Tingnan natin kung titingnan ng ano ng panel members, no. Ang ano natin dito, integrating gamification principles. What are those gamification principles? Ano, halimbawa, rewarding, level something, kung ano man. Guys, ano yung mga gamification principles na to? Ito, pwedeng features ng system. Ilagay natin. Ang komplikado ng ano nyo, ang komplikado ng uh, SOP nyo. Ito, to evaluate the developed e-learning, to evaluate the effectiveness of e-learning system. Ayun po yun. Ano po? So yan, using, halimbawa, FERPs, functionality, usability, reliability, perform, using ISO 25010 2011. So yan, 25010 2011, kung ano-ano yung mga yan. Let's say, functionality, usability, using the following criteria. So yun yung number 4 natin.
Tapos ito, feature siya. To identify the most challenging topics, to implement a gamified learning, to classify the impact of gamified e-learning. Guys, etong sa ano ninyo, etong sa conceptual framework, ang gawin po ninyo dito, gawin yung detailed format. Let's say, ano yung magiging input natin? Tapos ano yung magiging process? Halimbawa, mag-i-input tayo ng username, password natin, tapos ganito, ganan. Ito yung challenge, ganito, ganan. So, yun po yung ilalagay natin na mas detailed, no? Kasi ito yung problema ng mga nag-present. Although yung kinaano kasi, sinabi ko na dagdag ng ganun. Kaya sina De La Cruz, ano lang sila minor lang sila. No? In all fairness naman, na minor revision lang sinano. So, konti lang yung mga naka-minor noon. Ayan. Tapos yung kabila naman, dami kung ano-anong pinagsasabi, kaya medyo, ayun. Well, at least ano pa din naman, major lang. Hindi naman redefense, no? So far naman, okay yung dalawa. Ito, yung conceptual framework natin, gawin nyo siyang mas detalyado. Let's say, yung player, or kaya yung students, tas mathematics, learning ganito, learning ganan, level up, ganito ganan, budgets. Tapos eto, ano yung magiging dito, let's say, ano yung magiging output niya. Let's say, anong klaseng learning, ganon. So dito, yung mga ipapasok natin, lahat ng variables na related pagdating dun sa study natin. Or ano yung mag-flow, ano yung mga input mo, ano yung magiging output natin, and what would be the processes pagdating dito sa conceptual framework natin. Ang ilalagay nyo po dito, class, kailangan nyo ng flowchart. Di ba laro to? Tama? Tama po. Pag mga laro, flowchart ang ipinipresent natin. Flowchart ang natin. Ito detalyado ha. Yes, ano yun? Chapter 3 yun. So chapter 3, yes. Yung DFD nyo, gawin yung pwede din ng DFD kasi meron din naman kayong data doon, no? Pero kung wala, yun. Pero maglagay din kayo ng flowchart. Kailangan class na bago kayo mag-present, na-conceptualize nyo na yung buong process. Alimbawa, hindi naman as in detalyado. Say level 1, level 2, learning 1, learning 2, module 1, 2, 3, ano yung pasok, ano yung mga badges, ano yung mga ganito, reward, ganan, rewarding system, or meron ba tayo magsasalita na let's say avatar, ganito, ganan. Kailangan pulido at makita ko po yun sa conceptual at doon sa doon sa anong tawag dito sa flowchart. Conceptual tas sa flowchart. Tapos explain nyo siya ng maayos kung ano yung mga nangyayari dito. Ano po? So gets na kung ano dapat makita mo, ano yung mga level, ganun. Or ano yung mga dapat ipasok. Ano po? Ayan. Yung kina De La Cruz, detalyado yun eh. So, ganun po. Meron na ba kayong ano yung magiging content? Tatanungin kayo, anong klaseng gamification ang gagawin? Rewarding system ba? May mga badge? May mga ganito? Kailangan nyo ng buong concept. Ano yung i-gamify ninyo? Ano yung concept na gagawin po ninyo? Gets? Tapos, yun yung ilalagay natin dito. Eto, paltan nyo to, evaluation. Bakit may ganito pa? Evaluation to, itong number 4, no? To evaluate the effectiveness of the e-learning system for grade to using the ISO 25010-2011. Ganon. Tapos eto, classify the impact. Class, huwag kayong maganto. Delikado kayo dito pagdating nyo ng chapter 4. Kailangan nyo pang i-implement yon. Tapos, itetest nyo pa ng mahaba yun. So, negative to. To implement a gamified learning system, to integrate, to identify the most challenging topics in mathematics for students with. This will do. Okay to. Kaso, wala ba kayong susundin na Wala ba kayong susundin na module?
Guys, ayun, meron naman pala kayong gagawing module eh. Eh di yun, pwedeng ganun kasi pag ganto, to identify the most challenging topics. Bakit ganto? Challenging topics lang. Ibig sabihin, yung challenging topics lang ang ilalagay nyo? Hindi ba pag sa curriculum, may mga prerequisite yan para, ano ba, eto muna, para matuto. So, di ba? Eto, eto tanggalin nyo to. Tapos, halimbawa, to implement the ABC curriculum to the e-learning ganito ganan. Anong klaseng curriculum yun? Gets? Tapos, number two, to implement, ano yung major features ng system nyo? Ano yung major features ng system nyo? Pwede, yun kasing ilalagay natin sa 2 and 3 eh. Huwag na tong dalawang to, lalo na number 3, good luck. Ano? Class. Dapat alam nyo na ngayon kung ano yung flow. Yun ang pagdating nyo ng defense, guys, or hanggang bukas, dapat alam nyo na yung flow. Kahit hindi detalyado, pero dapat alam nyo na yung flow. Ano yung i-gamify nyo at ano yung flow ng etong gamified na na system nyo. Pag hindi nyo yung nasagot, medyo tatagilid tayo. Kasi Hindi hindi bali nyo yan. pala alam kung ano yung gagawin nyo. Bali, babaguhin po Yes. namin mamaya yung 2 and 3, gagawin namin lahat ng features. Ano yung Papalitan major namin nga? yun. Ano yung major features? Mm. Hindi nyo pa nabubuo, nako-conceptualize? Hindi pa po eh. Ayun, buti na lang na gano'n tayo. Opo. Kasi talaga, nagkasakit ako nitong sobrang init. Tapos ako yung na-stress sa mga third year nung defense. Basta, ang daming mga eksenang Tapos dito, class, kailangan nyo ilagay sa number 2. Halimbawa, to implement the gamification techniques such to the e-learning system such as, let's say, badge, rewarding. Ito yung igaganto ninyo. Ayan. Tapos, number 3, maglagay pa, para na ba number 2, yun na yung yung mga gamification techniques or principles na i-implement nyo. Number 1 is, i-implement nyo yung modules coming from GRU, kung anong tawag sa module na yun. Number 2, to implement yung gamification principles or techniques such as rewarding, ganan-ganan, badge, ganan. Bahala kayo kung ano yung ilalagay nyo doon. Tapos number 3, maglagay kayo ng major features pa. Ano po? Ayan. So, dapat maglagay kayo dito, to. Pwede kayo maglagay nito. Implement evaluation. Ayun, pwede ito yung gawin nyo. Ilagay nyo sa number 3 to. Ano po? Huwag nyo na kayo make recommendation. Sobrang yan, medyo tagilid kayo dyan. Dami, magagawa pa kayo ng ibang dyan. Siguro evaluate result, ganun na lang to evaluate the result of the students to each topic. Mga ganun lang. Or kung major features pa kayo, pwede nyo ilagay. As in major talaga, you can include it pagdating sa number 3. Gets? Guys? Okay tayo doon? Ako ko. So dapat, bukas na nyo na to, na okay na. At conceptual, yung pinaka-detalyado, ano yung input natin? Let's say, ang input natin is yung data ng bata, ganun. Anong grade or age, depende sa nyo. Tapos yung PRAS, level 1, level 2, tapos ang output natin, achievement, ganun. So, andito pa din naman yon, but in a detailed format. Ano po? Ayan. Tapos, pagdating natin dito, habaan nyo to kung ano talaga nangyayari. Significant students, teachers, dapat may. Teachers may utilize these resources, laging may pagdating dito. Ano po?
Tapos ilagay ninyo kayo, researchers. Tapos scope, ayun, pagdating natin kay scope, ano ba to? Mobile app ba to? Team? Mobile app to. Ayun, pwede yung ilagay dito. Halimbawa, ang scope natin ay math-related topics. Tama yun, no? And maglagay pa kayo ng mga ano dito, ng mga related na ano, let's say, modules. Ang scope natin ay module, hindi ganito lang. Ano po? So yun, pwedeng ganan. Tapos let's say, ano ba, ang limitation natin, pang iOS ba yan or Android? Android lang? So Android po. yun, dapat nilalagay nyo siya sa ano, nilalagay nyo siya sa limitation nyo. Ayun. Ano po? Ayun. Tapos, ilagay nyo din sa limit. Halimbawa, paano pag nagbago yung module? Paano pag nagbago yung module? May kakayanan ba kayo na i-edit yon yung system? Yes po. Since laro yun, yung mga question siguro, tama. Pero yung actual ng laro, yung programmer, wag ka magsalita ng ano, pagplanuhan nyo yan. Pag sinabi mong oo, pagdating nyo ng ano, umoo kayo. Pagdating nyo ng project to, good luck sa inyo. Ano po? So, yun, pwede siya ilagay sa limitation. Yung question bank, it can be updated, but pagdating doon sa actual na laro, hindi pwede. So, pag-usapan nyo yan ng programmer nyo, no? Ayan. Ito naman, tama to. Ano po? Ito, tanggalin nyo na yan. Opo. Hindi, pwede naman kayo mag-ano, hindi, ayun, yun. Class. Pwede pala kayo maglagay ng pangatlo ninyo. Halimbawa, to create a pre-assessment and post-assessment for the learners. Pwede nyo pahabain nyo na lang. Bahala kayo, pahabain nyo na lang. Yon, ilipat nyo sa number 3, sa objective number 3. Ano po? But, class, ano lang siya, sa system lang po siya. Ano po? Ayan. Sa system lang siya. Pag sinabi, ano yun, magpo-post test and pre-test kayo, assessment lang po siya. Ibig sabihin, hindi po natin talaga actual na iti-test yung learning ng estudyante. May ganong option lang po, may ganong feature si system or si app. But, class, dapat, pag sinabi mong pre-test, papa-examine kita. Ano yung score mo? 10/20. After ng ilang months na gamitin ko to, ano na yung result ko. Ano po? So, hindi ganun ang gagawin natin. Kumbaga, binigyan lang natin ng option, may ganitong feature, but we will not, get the actual result of the pre-test and the post-test. Guys, tandaan nyo yan, pag nagkasala-sala kayo, parang yung kabila. Pag usap-usap kami ngayon, pagdating ng defense, biglang nabago yung mga sinasabi. So, please, gets? Tapos pagdating ng chapter 2, chapter 2, this chapter presents the local, foreign, literature, ganan. So, yun po yun. Tapos kaya mag-umpisa dito. Tapos, lagyan nyo ng by theme. Tapos, sobrang konti nito, pakidagdagan. 15 minimum tayo. Ano po? So, eto, dagdagan ninyo yan. Napakaunti ng page. Ayun, no? So,